Hey, how are you? This is already a rainy season right here at Science City of Muñoz. Welcome everyone to our FB streaming. We will worship together. Our topic, God's majestic guidance for young lovers. Here's the word of the Lord. Though the wicked is shown favor, he does not learn righteousness. He deals unjustly in the land of uprightness and does not perceive the majesty of the Lord. Isaiah 26, verse 10. I say that we have to protect our kids from worldly love. God constantly offers love to the whole world and even to the next generation. Your children, my child, my children. You got to take a look at the attractions of many young people. How many are attracted to God? There are two sons that we will be focusing on this morning, because I believe that we have to protect our kids from all kinds of loves that can possibly blind them. Remember Jacob and Esau, the two sons of Isaac. Ito pong dalawang ito, naku, grabe po mga appetite. Yung isa po, napakahilig magluto. Yung isa naman, napakahilig mangaso. Si Esau po ang may pinaka-macho image, and he reflects a worldly appetite, while the other one is driven by what his mom says all the time. Pambahay, kumbaga. Hindi naman po medyo malambot si Jacob, pero talagang malapit lang po siya sa nanay niya. Yung isa naman po, very outgoing. Napakahilig po niya sa barkada at lahat na magustuhan niya, nakukuha po niya, including girls. Dahil dito, gusto kong akayin kayo sa iba't ibang mga komentaryo about the life of Esau. I'd like to read from Genesis 27:4-6 this time. Isa pong buntong hininga ng nanay tungkol sa kanyang anak. Gusto niyo po bang masaya kayo sa mga anak niyo o napapasama ang loob niyo? I-disciple po natin sila. Look at these verses. Genesis 27:4-6 says, sinabi ni Rebecca kay Isaac, hirap na ang loob ko sa mga dayuhang asawa ni Esau. Kapag hitayaring tulad nila ang napangasawa ni Jacob, mabuti pang mamatay na ako. Grabe po yung hinagpis ng nanay nito dahil sa love life ni Esau. Nanay pa lang po yun. Tingnan niyo po itong komentaryo naman ni Isaac, yung kanyang tatay. Nalaman ni Esau na pinapunta ni Isaac si Jacob sa Mesopotamia upang doon mag-asawa. Nalaman din niya na pinagbawalan itong mag-asawa ng babaeng taga-Kanaan. Nalaman din niyang sinunod ni Jacob ang kanyang ama't ina at nagpunta nga sa Mesopotamia. Nang mabatid ni Esau na ayaw ng kanyang ama sa babaeng Kananea, nagpunta siya sa kanyang tiyo Ismael na anak din ng kanyang lolo Abraham. Nag-asawa siya ng isa pa, si Mahalat na kapatid ni Nebayot at anak ni Ismael. What a commentary about the love life of a certain young man. Meron siyang mga asawa, ayaw ng Diyos, ayaw ng tatay niya, ayaw ng nanay niya. Nalaman niya, meron palang ibang gusto ang tatay niya, nagpakasal na naman ang iba. Young people's heart are unruly. They're passionate about many things, especially the opposite gender. And so, our role as parents is to really provide guidance in the wisdom, not only of Proverbs or Ecclesiastes, but the whole of Scriptures. There's a reason for that. Bakit po ba ayaw ipakasal ni Isaac ang mga anak niya sa mga kababaihan ng araw? Ang mga binabanggit po ay mga Hittites, the Girgashites, the Amorites, Canaanites, the Perizzites, the Hivites, and even the Jebusites. Beautiful women. Wala pong maitatangi pang Miss Universe po. Pero meron pong mga dahilan
na sinundan ng iba't ibang mga may akda ng banal na kasulatan kung bakit ang anak nyo, ipipili nyo talaga ng tamang mapapangasawa. And the parent must really get involved into the heart of their children. Because the people of God must not relate to those outside the covenant people. Hindi po pwedeng makipagnegosyo, hindi po pwedeng makipagkaibigan. Nung araw, palagi ko maging sa panahon ngayon, papaliwanag ko unti-unti. Nung panahon ni Moises, sinulat niya ito. Sabi niya, pagdating nyo sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, huwag kayong papayag na mapangasawa ng inyong mga anak ang kanilang mga anak. Sapagkat yak na ilalayo nila ang inyong mga anak kay Yahweh. At pasasambahin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Magagalit sa inyo si Yahweh at kayo'y kanyang lilipulin agad. What an instruction! Kaya niyo po bang pagsabihin ng inyong mga anak ukol sa kanilang love life? Yung mga crushes po niyan, we seem to look at it as normal, but where is your guidance? Because the godless influences the covenant people. Sino po yan? Nung panahon po ng Israel, sila po. Ngayon, yung pong mga nagpasakop sa born-again movement, yung pong pinuspos ng Espiritu ng Diyos. Dapat po hindi lang po tayo na born-again sa Espiritu, yung mga prinsipyo na kuha natin at naipasa sa atin pong mga pamilya. Si Solomon ay isa sa mga pinagbilinan, isa sa mga ginawang masamang ehemplo pagdating po sa pag-aasawa. Look at this commentary. Umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae. So what? Hari naman siya, di po ba? Bukod pa sa anak ni Paraon, nag-asawa siya ng mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidonia at Heteo. Mga lahing pinagbabawal po ng Diyos na mapangasawa. Dahil po sa kanyang ginawang yon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya, sino yun? Si Solomon. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Ganun pala ang panganib. Nakikita po ng ating Panginoon Diyos ang dulot nito sa ating pananampalataya. Noon pong matapos ang 100,000 taon na exile po, pinarusahan po ng Diyos ang mga Israelita, pinatapon po sila sa Babylonia, at nung magbalik po sila sa kanilang bayan, pinamunuan sila ng isang mahusay na gobernador na sa pamumuno ni Nehemiah. At meron pong bilin na itindig ang mga pader ng Jerusalem, ngunit itindig din ang pananampalataya ng mga Israelita. Nung bumalik po siya, nakita niya yung mga tao, nalaman niya, sabi niya, nalaman ko rin noon na maraming mga Hudyo ang nag-asawa ng mga babaeng taga-Asdod, Ammon at Moab. Mga pinagpipilin po ng Diyos yan noon pa man, na huwag niyong gagawing asawa. We have to guide the choices of the youth in marriage, even to the next generation. Anak, apo, at maging yung anak ng inyo pang mga apo. Extend your influence. Ang ginawa po ni Nehemiah, magaling pong leader ito. Hindi lang po siya builder of walls, builder of the faith. Remember? Ito po ang ginawa niya. Pinagalitan ko, sabi niya, ang mga kalalakihan, isinumpa sila, pinalo, at sinabunutan. What a leader! Pagkatapos, pinapanumpa ko sila sa ngalan ng Diyos na sila at ang kanilang mga anak ay hindi na mag-aasawa ng mga dayuhan. Tapos dinugtong niya po ito. Wika niya, hindi ba yan ang sanhi ng pagkakasala ni Solomon? Wow! Binalikan niya po ang isang haring tumampalasan sa tipan. Walang sino mang hari sa anumang bansa na tulad niya. Mahal siya ng Diyos at ginawang hari sa buong Israel. Subalit, nagkasala siya dahil sa mga babaeng banyaga. Yung kwento mo, kukwento sa iba't ibang saling lahi upang sabihin lang,
huwag pamarisan. Hindi ho nun? Sapagkat kailangan po pala maayos ang mga anak ng Diyos, maayos ang buhay ng mga iglesia. Sa panahon po natin ngayon, naku po, nai-inlove kahit 13 years old. Meron po akong binasang article, talaga bang po pwede na po silang ma-inlove? Sabi po nito, sabi niya, yes, of course, at 13 years old can truly love their pets, they can fall in love with their toys, they can fall in love with a K-pop artist, or even their classmates. Ano ba ang ibig sabihin nila? Falling in love from 13 onwards these days is totally normal. But possibly, infatuation lang po pala yun. A feeling of self-centered fantasy. Ano po yung sabihin nun? Napansin niyo po ba? Minsan nangangarap yung mga yan. Nagde-daydreaming po sila na sila isang prinsesa, susunduin na isang prinsipe. All self-centered. Minsan tingin niya siya si Juliet, aakyat sa baging si Romeo. Maya-maya po yan. Whether daydreaming or dreaming at night, they think a lot of fantasies. Why? Because really, there is no falling in love in scriptures. Ang tinuran po ni Apostol Pablo, we must pursue on love, not fall in love. It means it has to be intelligent, it has to be Christ-centered, it has to create joy in the object of your love. Mas mature po, hindi po puro emotion lang. How do you help your Esau today? Yung anak po nyo, pwede pong si Esau yan. Paano nyo siya gagabayan? Paano iingatan ng mga kabataang iibig, lalo na sa mga taga-church? Paano ba ang galaw ng mga umiibig po ngayon? Isa-isahin ko po siya. Number one, technology makes youth feel more connected today. Hindi po tulad ng panahon ni lolo, ni nanay. Ngayon po, nagte-text lang. Gusto kita ha? Sasagot yung isa. K. Technology. Nagkakasundo po ang mga kabataan natin. Second, actively, they are pursuing romantic partners online. Very active. Hindi lang po yung para sa abroad. Dito lang, magkatabi lang, nagte-textan po yan. At tuwan-tuwa siya, sinasagot siya ng kanyang kausap. Why is that? Alam niyo po ba, ang sabi ng Bible, Satan is the prince of the power of the air. If you want to control the young people, control their gadget. Ito po sabi ng Ephesians chapter 2 verse 2, He is the ruler of the kingdom of the air. The Spirit who is now at work in those who are disobedient. Pag po hindi anak ng Diyos ang anak po ninyo, iba po pinapakinggan niya. The spirit of disobedience. If they're not part of the covenant, they're not interested with God, you get to be worried. Truly worried because somebody is ushering them. And so, who do they follow secretly? Many relationships, they get engaged while they're students. Naistorbo po ang pag-aaral. Lalo na ngayon po, online ang mga studies. Napakadali po nyo maisip na, yung anak ko nakakulong sa kwarto, siguro nag-aaral siya. Don't be deceived. Also, young people today are very open to marry a foreigner. Cross-cultural relationship. They develop relationships even over the phone. Minsan, they get into a relationship, chat-chat lang. Pag nagka-break, nagkagalit, ang dali ring magkasundo, text lang, isang chat lang. Okay na tayo? Hindi ka nagalit? Ayos na naman. They meet partners even in a bar. Sometimes they're just referred by friends. O magkikita lang yan, mag-a-eyeball, blind dates. They don't know each other except for pictures. And then, that's it. They learn vices and bad habits from partners also. Saan ka natutong magmura? Saan ka natutong, tanong niya yung mga anak niya, saan ka natutong magbisya? Magsinungaling? Partners. Pero isa pong napansin, that teen relationships don't last. They change their mind quite often.
And also, young people like this, they're very daring. They have sexual escapades, even before marriage. Ang tawag po natin dyan, pre-marital sex. Ano pong panuntunan ang dapat ibigay natin sa ating mga anak? O kung ikaw, kabataan ka, nakikinig ka ngayon, what should be your guiding principle in relationship? Number 1, or letter A, magang na magang po to. Bawasan ang pagpupuyat dahil lang dyan sa crush. Eh po sabi ni Solomon, gabi-gabi sa higaan, ang mahal ko'y hinahanap. Don't do that. Fantasies. Too much daydreaming. Too much dreams in the evening would ruin your life. Sapagkat hindi na masumpungan ang mga satisfaction sa buhay dahil po dyan sa mga pangarap na yan. Bawas-bawas lang ng konti. Ang pangalawa, sabi niya, maging magalang sa kapwa kabataan. Huwag mamimintas. Isa po sa katangian ng mga kabataan ngayon, they think highly of themselves and they look down on others. Dahil doon, nagiging pintasera. Again, sabi po ni Solomon ito, huwag akong hamakin ng dahil sa aking kulay, pagkat itong aking balat ay nasunog lang sa araw. Nakakatuwa, di ba? Medyo nog-nog po siya. Pinagyamat sinikap ko ang nasabing pataniman, ano pat ang sarili ay kusa akong napabayaan. May mga taong gano'n, huwag kayong pintasero. Dahil sa sipag, nasunog tuloy ng araw. Okay lang po yan. Yung iba, masipag mag-aral, tinigyawa tuloy, huwag masyadong mapamintas. Pangatlo, letter C, limitahan ang puso habang nag-aaral. Gusto ko sabihin na ang mga estudyante mag-focus lang sa pag-aaral. Again from Solomon, he said this, katulad ng isang hardin, itong aking minamahal na may bakod sa palibot at sarili ang bukal. Respect yourself. Limit yourself. It's okay not to be free 100%. Especially when your goals are not yet met. Napanood ko po yung sila Zoren Legaspi, saka si Carmina Villaruel. Sabi nila sa kanilang mga anak, hindi mo nga masagot kung ano ang iyong goal o ambition sa buhay, magsosyota ka pa. What a guidance. Letter D, magpaganda, ngunit huwag namang sobra. Si Pedro po na ang nagsabi nito, ang iyong ganda ay huwag maging panlabas tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. Don't be carried away by Lazada. Huwag bili ng bili. Letter E, iwasan ng tuksuhan at retuhan. Naku, nakapag-i-stimulate po kasi yan. Natutulog po ang kanyang damdamin, napukaw dahil sa sobrang tuksuhan. Ipangako niyo sa akin, mga dalaga sa Jerusalem, huwag pag-alabin ang damdamin habang hindi nararapat. Lalo na yung mga kapatid niyo pong babae, huwag nire-reto. Yan niyo po yung mga nagtapos na ang akay natin dito. Letter F, maging sensitibo sa sisira ng kinabukasan. Pwede bang ang mga relationships po natin mapahamak tayo? Pwede. Sabi po ni Solomon, asong gubat ay hulihin, naninira ng ubasan. Ang ating pong ubasan ay maaring yung ating bukasyon, your goal, your ambition. Pansinin niyo po yung inyong mga anak. Baka umuwi po yan. Meron po silang tinatagong mga injuries sa katawan. Baka po yung partner po nila nananakit sa kanila. Tinatakot sila, naging nervyosa po yung anak nyo. Subukan nyo pong tingnan, baka po the relationship limits your child. Dati gusto niya pong mag-excel sa school, ngayon lagi siyang late. These are ruining your child. Relationships should be excelling, not limiting. Baka gusto niya dati maging abogado, ngayon gusto na lang niyang kahit na ano. Palalimin ang relasyon sa Diyos. Wika ni Pedro, pagyamanin niyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Ay, nakita ko na po ito. Ang dami pong mga youth, pagka-graduate po sila, we encourage them to court a born-again also, another believer.
Why are we encouraging them? Tapos na po kasi sila sa panahon na sila ay nag-i-struggle sa pag-aaral. Now they can pursue that. Pero ang sikreto po nila, when they were still studying, priority po nila yung kanilang mga devotions, yung ministry. They get a very good relationship with God. Because of that, they become the best. Pang-export po sila. Pwede po sila nating i-recommenda sa mga magagaling pang mga anak ng missionary. Letter H, mananampalataya lamang ang iibigin. Kaya niyo po ba ang prinsipyong ito? Gusto niyo po bang anak niyo makapag-asawa po ng sugarol, hindi nagbabayad ng buwis, at palaaway sa kalye? Look at the principle from Paul. Wika po niya, huwag na kayong makipag-isa sa mga di sumasampalataya. Maari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Be equally yoked only with believers. Hindi po kayo magsisisi. Ay, ang sarap po. Igagalang pati mga magulang nyo pagka matatanda na. Ito po ang natutunan ko sa leksyon ni Isaac kay Esau. Huwag mag-asawa ng hindi na-disciple. Minsan umaattend sa church, hindi naman nagpapa-disciple. Huwag din. Look at this, oh. Nang mabatid ni Esau na ayaw ng kanyang ama sa babaeng Kananea, nagpunta siya sa kanyang tiyo Ismael na anak din ng kanyang lolo Abraham. Nag-asawa siya ng isa pa. Grabe naman po, ano? It would make your life miserable. It will ruin you when you are not disciple and then you will get married. Misa po, masamang-masama ang loob ng isang youth sa kanyang mga magulang, magtatanan. Yung pong misery na iniwan niya sa bahay, dadali niya lang sa kanyang bagong tahanan. Magpa-disciple. Sabihin mo ngayon, text mo yung cell leader mo, ngayon, mag-comment ka, sabihin sa kanya, i-disciple niyo po ako. Come on, each one. Each young people would say to his disciple right now, to his disciple maker, magpa-disciple tayo ng mabuti. Lalo na tungkol sa love life. Letter J, ingatan ng patotoo bilang lingkod ni Kristo. Alam niyo po, mga kasintahan, hindi dapat magde-date sa mga beach resort, mag-overnight silang dalawa lang. You will be tempted. You will forfeit your future. Sabi po ni Pablo sa mga taga-Efeso, kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o anumang walang kabuluhang pananalita. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Pag po may relationship ang anak nyo, ang hirap po kung papel nyo, pulis. Lagi nilang babantayan, lagi nilang sasabihan. When your children are discipled, they know the principle. The principle of purity. The principle that honors God. Ano ang dapat bigyang pansin pala kung gayon? Kung hindi itong mga ito, the majesty of God is radiating and it's very attractive. The majesty of God calls attention. Job said this, a voice roars. He thunders with his majestic voice. And he does not restrain the lightnings when his voice is heard. Alam niyo po ba, pag kumidlat, everybody looks. The attention is, everyone is summoned. Ganon po pala ang majesty of the Lord. He is a speaking God. And when God speaks sa DZAS man yan, o sa FB streaming ng MCC, makita po ninyo, yung anak po ninyo would sit down 1 hour. He would take notes. Importante po mga senyales yan para pumanatag ka eh. And young people, if you would like to give life to your parents, yung humaba ang buhay nila talaga, umupo po kayo sa salita ng Diyos. Makita po nila, you're making your stars and you're reporting to them your stories and testimony. You pay attention to God's Word, then the majesty of God overshadows you. Ito po, mga kabataan po ito ng kaanawa, no? Pag nag-aaral po sila, meron po silang coloring, may Bible study. Hindi po lahat ng bata interesado sa Diyos. Hindi lahat interesado sa Bible stories. But there are only a few
whose majesty of God dwells. Also, the majesty of God is in God's words. The voice of the Lord is powerful. Kanina, it thunders, tumatawag ng atensyon. Bakit? Para makinig ka sa kanyang mga atas. Because the voice of the Lord is majestic. Meron po ba tayong ganong attitude? Magpapaturo ako sa Diyos, magpapakorek ako sa Kanya, sa relationship ko, attitude ko sa parents ko, yung aking handling ng aking mga connections, barkada, peer group. Pag nadinig po natin ito, ang ganda po kapag kagalang-galang po tayo. Ibig sabihin po nun, naninirahan ng salita ng Diyos sa ating puso at ang kanyang pagkamaharlika, naninirahan din sa iyo. Also, the majesty of God is displayed in all His works. Involved po ba ang inyong anak? Kayo mga kabataan, involved ba kayo sa gawain ng Diyos? Even in pandemic, even in quarantine, we have many young people now who gathers 10 people or even sometimes more. Basta po, tulad po nitong nasa larawan natin, dumadayo pa po kami. These are some of the Pransa kids. Because splendid and majestic is His work and His righteousness endures forever. Mapalad po ang mga kabataan na attracted sa gawain po ng Diyos. There His blessings stay. God prospers you. You have a bright future because of this. So, gusto ko pong maging dulo ng buhay po natin, mag-disciple ng mga kabataan. Take care of the next generation and God's favor will rest in you. By the way, next week po, pag-uusapan natin, mga tatay naman, it's Father's Day, but this time it would be live streaming. Actually, we will bring right here at MCC Bantog, we will bring all fathers. Dali niyo po yung mga tatay niyo po rito. Kasi po, about 50% of this capacity of our sanctuary can be accommodated right here. And so, join us. We will be celebrating Father's Day because the fathers must also enjoy the majesty of God. God richly bless you. Amen? Mananalangin po tayo ngayon. Sa pananalangin po natin, ang inyo po bang mga anak napapahamak o napapabuti? Meron po bang atensyon na tinutuon sa Diyos? Parang kidlat siya, sabi po ng Biblia. Napapalingon po ba ang ating mga anak? Ikaw, kabataan ka, interesado ka ba sa Diyos? If not, your life is in danger. You got to surrender right now. Baka po, puro mga gadget ang inasikaso natin. Magpahinuhod tayo, magpasaway tayo, sapagkat ito mga panahon na the voice of God is resounding. He is attracting many young people. Hindi po minority ang na-attract ng Diyos. Tremendous. In all continents, Asia, America. May God bless you as you join us in this prayer. Let's pray together. Hawakan natin ating mga puso. Ama namin, salamat po sapagkat interesado ka kay Esau at kay Jacob. Sayang, tumalikod sa iyo si Esau. Ngunit sa panahong ito, mayroong mga ilang Jacob sa aming kalagitnaan, sa mga pamilyang nagtitipon ngayon. Hinihiling namin, Panginoon Diyos, pumili kayo ng mga kabataang pagpapalain po ninyo so that they will never regret the end of their life and they will truly give you praise and honor and pass to the next generation even the knowledge of the glory of God. Thank you for saving us. Humihingi po kami ng tawad, Panginoon, sa iyo. Patawad po sa pagtalikod namin sa iyo na matagal na panahon. Maging itong quarantine, Panginoon, we have invested so much time in the internet. But now, we have noticed the patience of God. Forgive us, Lord. Save us. Save our young people. Save the next generation. And bring them to the involvement into your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you. God richly bless you.